Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po kayo sa ating pong pagtitipon ngayon para sa ating Adult Sunday School. Ngayon pong Lord's Day na ito ng May 30. Ito yung huling Sunday ng May. Sana by June ay umulan-ulan na para lumamig-lamig na. No? Medyo hindi lang siya nagdadala ng discomfort sa marami, nagkakasakit din yung iba, no? Because of this sobrang init na panahon. Okay, welcome din po sa lahat ng mga nanonood, nakaantabay sa ating pong live stream ngayon pong umaga para sa ating Sunday School. Sana po ay okay kayong lahat sa inyo pong kinalalagyan ngayon. Tayo pong lahat ay manalangin bilang pasimula ng ating pong gawain ngayon. Samahan niyo po ako. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito. Bagamat talagang napakainit ng aming panahon at nagdadala din ito ng maraming discomfort at karamdaman, ay biyaya mo pa rin ito. Maaring sa ibang parte ng mundo, kailangan nila ng matinding init ng araw sa mga bagay na maaring hindi namin alam at hindi namin naiintindihan, but they need it. At ikaw bilang Diyos na nagbibigay ng pangailangan ng lahat ng tao, whether they are Christians or not, ay nagkakaloob nito. Minsan po talaga madali para sa amin ang mag-complain, madali sa amin ang magkaroon ng negative reaction sa mga bagay na dumarating sa aming buhay. Pero alam namin na totoo ang Romans 8:28, ang lahat ng bagay ay pinapahintulutan ninyo upang maghatid ng kabutihan sa inyong mga anak na sa inyo'y umiibig at inyo rin namang iniibig. Nagpapasalamat po kami sapagkat higit sa lahat ang araw na ito ay Lord's Day. Ito po ay ibinukod ninyo para po sa aming pagtitipon bilang isang iglesia. Salamat po Panginoon sapagkat may mga pangako kayo na sasamahan nyo kami kapag kami nagtitipon, at ito ay isang bagay na talagang pagpapala sa amin. Maraming salamat po sapagkat sa umagang ding ito ay ipagpapatuloy namin ang aming pong series sa aming pong pinag-aaralan. Tulungan niyo po kami na kami ay magkaroon ng puso na handang magpasakop sa katotohanan ng inyong mga salita. Kami po ay magkaroon ng pag-iisip na handang tumanggap ng katotohanan. Hayaan po ninyo ang bawat isa ay tumanggap ng paggawa ng Espiritu sa pamamagitan ng kanyang salita upang kaming lahat ay maging kawangis ng aming Panginoong Hesus. Alam po namin, O Diyos, na ang aming sanctification will take our entire lifetime. At sana po everyday ay hayaan nyo kami ilumago sa aming pagkakilala sa Panginoon naming Diyos na nagligtas sa amin. Salamat din po Panginoon sa kalayaan na meron kami upang magtipon. Pagpalain niyo po ang mga kapatiran na nasa daan para pumunta sa lugar na ito upang sa amin ay sumama sa aming pag-aaral ngayon at maging sa aming pagsamba ngayong umaga. Pagpalain niyo rin po yung mga kapatiran namin na nasa kanilang mga tahanan at nanonood sa aming live stream. Sana po ito ay maging family affair. Ito po ay isang gawaing pangpamilya at hindi po maging individual activity lamang. We should be worshiping together with our families kung kami po ay hindi makakalabas sa aming mga tahanan. Sana po ang aming live stream ay maging maayos din, kapagkat mas marami sa aming pong mga kaibigan at mga members ay umaantabay ngayon sa aming pong broadcast na ito. Dinadalain po namin, O Diyos, na samahan nyo kami sa pamamagitan ng inyong Espiritu, ang tagapagturo, tagapangaral ngayong umaga at maging mamayang hapon ay pag-ingatan mo rin. Maging si Pastor George who will be ministering to our brethren in the neighborhood church. Pagpalain niyo po sila bilang church sa kanilang anniversary at maging si Pastor George sa kanyang pangangaral ng inyong salita, maging ang biyahe nila ay ingatan mo rin
Nawa sila ay makarating doon ng maayos at makabalik din naman dito sa aming pong lugar ng ligtas. Hinihiling po namin, O Diyos, sana ang aming mga kapatiran ay tulungan po ninyo sa, alam po namin, ang krisis namin ay marami, sari-sari. Hindi lamang krisis sa sakit, meron po kaming krisis sa init ng panahon, sa pagkain, sa tubig, sa kuryente, at napakarami pang iba. Tulungan mo po, lalo na ang iyong iglesia na hindi lang makakope, kundi matagumpay na malagpasan ang mga krisis na ito sa iyong biyaya. Sa aming pong pag-aaral, wala kaming ibang hangad, kundi ang maupo sa inyong paanan at magpaturo sa inyo. At nawa ang bawat isa ay matagpuan ninyong handang matuto at handang mabago sa pamamagitan ng inyong mga katotohanan. Ang lahat ng ito ay aming pong hinihiling sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Okay, so tayo po ay aawit. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitin natin yung His mercy is more. Can now be seated. Pagpapatuloy po natin yung ating pong series na pinamagatan po natin The Gentle and Lowly Christ. We are a couple of lessons away from our conclusion or our concluding lesson. So we are almost done with the series. It's been a long journey ng ating pong pag-aaral. Napakayaman talaga ng paksa na ito. Na ang ating focus is not primarily on
doctrines, but of course, hindi natin pwedeng alisin yan. Bahagi yan ng ating pagkakilala kung sino ang ating Diyos. But in this particular study, we are focusing on the triune God as a person. No? Sila ay hindi lamang Diyos na dapat sambahin, igalang, kundi sila rin ay Father, Son, and Holy Spirit. They are persons whom we relate to. So dapat yung ating relationship sa kanila is realistic. Hindi lamang siya theological, ideological, kundi personal. Dapat nararanasan natin ang katotohanan na ating pinag-aaralan patungkol sa Kanya. I don't think there is a real knowledge of God without those, alam mo yun, yung mga pinag-aaralan nating katotohanan, doctrine, being translated sa ating personal lives. Dapat nga, di ba, ang ating natututunan sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ay huhubog sa ating sariling personalidad, babago sa ating sariling buhay. Yun yung pong mga mahalagang bagay na binibigyan natin ng diin sa pag-aaral na ito. So binabalansin natin yung doktrina at yung personal impact dapat nito sa ating mga buhay, especially in our relationship with the Triune God. So, at ito pong mga huling paksa, huling lesson na ating pag-uusapan ay naka-focus sa Father. Okay? Nagkaroon tayo ng panahon sa Son, Holy Spirit, and the Father. Siguro yung iba nagtataka, parang isa lang yata o ilan yung ating topic about the Holy Spirit. Ang reason ay simple because we only have few materials, no, sa Bible about the Holy Spirit, no? Hindi ibig sabihin ito na siya ay mas mababa kumpara dun sa Father and Son, pero meron talagang malinaw na sa pag-aaral mo ng salita ng Diyos, makikita mo na ang focus, even the Holy Spirit, ang kanyang ministry is to focus on the Son, di ba? So the Father and the Son, but the Holy Spirit is always there. He's the shy person of the Triune God, no? Pero he's also a person. And more of the Father and the Son yung ating pong pinag-aaralan. So sinusundan lang natin yung revelation sa Scripture, no? Sa ating pong pag-aaral din naman. Hindi tayo pwedeng magdagdag patungkol sa anumang paksa, ano? When may kinalaman sa Triune God na wala sa revelation ng Scripture. So doon lang tayo babase. Okay, so magkaroon tayo ng maikling review. Dalawang mahalagang point yung binigyan natin ng diin last time. Diba? Number one, our Heavenly Father's heart desires for us despite our waywardness. Diba? So, ang Diyos natin bilang Ama, ang kanyang puso ay laging it's always longing, desiring for His children. Pinag-uusapan natin dito, children of God. Alright, so dapat malinaw yung distinction na whenever we say our Heavenly Father, that's God referring to His children, ang kanyang mga anak, ang kanyang iglesia. So, of course, ang lahat ng mga Christian, nagkakasala pa rin tayo. Walang sino man sa atin dito ang nakalaya na sa pagiging alipin ng ating laman, no? May mga panahon na, di ba, nananaig ang laman kaysa sa spirito. Pero pag dumarating yung mga panahon na yan, na binababa natin yung ating guard at nananaig natatalo tayo ng temptation ng ating kaaway, hindi nagbabago yung pagmamahal ng puso ng Panginoon, ng Ama natin sa atin. Diba? In fact, God's heart remains soft towards His children despite their stubbornness. Diba? No? Hindi siguro natin naaminin yun na lahat tayo ay stubborn. No, na lahat tayo merong tawagan ng mga Puritans, pet sins. Yung lagi darling sins. Na yung lagi nating inuulit-ulit na kasalanan. So, in that particular sense, we are stubborn when it comes to those sins.
no? Pero ang Ama natin, ang kanyang puso para sa ating mga matitigas ang ulo, malambot palagi. So, sabi ko nga, di ba, mas madaling magpatawad ang ating Ama kaysa ang magalit sa atin. Ang kanyang pagkagalit ay, di ba, long-nosed ang ating Father. Mahaba ang kanyang pagpipigil. Pagdating sa pagkagalit, no, ang bilis niya magmahal. Ang bilis niya magpatawad sa kanyang mga anak na nagsisisi at bumabalik sa kanya. And then, secondly, binigyan din natin ng diin last time, instead of punishing us for our sins, our Heavenly Father's heart overflows with mercy. So, di ba, tayong mga magulang, no? I'm referring to the fathers here and mothers, pagka tayo ay nagdidisiplina ng ating mga anak and paulit-ulit yung kanilang kasalanan, di ba? May mga pagbata, pinapalo natin, pagka may binata at teenager, hindi na masyado, pero mayroong mga paraan para ipakita natin sa kanila na mali ang kanilang ginagawa at hindi na ito dapat ipagpatuloy. Mayroon tayong ginagawang degrees of punishment para sa ating mga anak, di ba, pag tayo nagkakamali. Pero when it comes to the children of God at ang ating mga kasalanan, ang term sa New Testament particularly, it's not God punishing us. No? It's God loving us through His discipline. So maging ang kanyang disiplina ay kanyang pagmamahal para sa atin. And kapag tayo gumagawa ng kasalanan, lagi nating papaalalahanan ng ating sarili na ang kanyang awa ay umaapaw, nag-uumapaw. Diba? Kaya nga inawit natin yung His mercy is more. Diba? Our sins, they are many, but His mercy is more. We cannot outdo the merciful heart of God with the many sins we commit. No, kahit gaano karaming kasalanan na ginagawa natin, mas lalampasan ng Panginoon ito ng kanyang biyaya at ng kanyang awa. The yearning heart of God delivers and redelivers His children from the sewage of their sins. Ayaw ng Panginoon na tayo naglulublob sa karumihan ng kasalanan. No, gagawa siya ng paraan para tayo ay ibalik sa daan ng kabanalan, kalinisan. Ayan ang pag-uumapaw ng kanyang biyaya at awa dahil ang kanyang heart is always yearning for us. Okay, so yan po yung ating basically pinag-aralan nung last Lord's Day. And this morning, we'll be discussing more about the Father. So, ito na lang yung ginamit kong title to describe our topic this morning, God who is mercy. God who is mercy. Of course, katulad pa rin ng ating patuloy na ginagawa or nakagawian, meron tayong truth. Ang truth natin for this morning is our Father is essentially merciful, so pouring out mercy simply for Him to be God. Okay, so pag pinag-usapan natin ng awa, okay, so yung awa ng Diyos ay hindi katulad ng kanyang biyaya. So, minsan napapag-interchange natin yung grace and mercy. Pero pag pinag-aralan mo siya closely, meron silang pagkakaiba. So we are focusing on the mercy of our Father. So God is merciful. Maawain siya, at pag siya ay nagpapakita sa atin ng kanyang awa, is just simply being God, no? Sapagkat siya ay merciful. Okay? So, tandaan natin, pinag-aralan din natin before that God is simple. Pag sinabi natin God is simple, hindi siya yung simple to understand or simple-minded. When we say God is simple, He is not just God with attributes, but He is His attributes. So pag pinag-usapan natin yung simplicity of God, hindi ibig sabihin ang Diyos ay maraming mga katangian, no? Ang Diyos ay ang kanyang mga katangian.
Okay? So, yun ibig sabihin ng simplicity of God. So, hindi natin pwede i-compartmentalize ang Diyos. Okay? Saying He's more of His attribute of love than His attribute of mercy or justice. No, lahat ng katangian ng Diyos ay pantay-pantay sa Kanya sapagkat ang lahat ng Kanyang katangian ay Siya. Okay? Hindi siya katulad natin. No? Hindi tayo pare-parehas pagdating sa ating katangian. Meron tayong katangian na mas nangingibabaw kumpara sa ibang mga katangian. But God is not like that. Kaya pag sinabi natin God is merciful, that's just Him being Himself. Siya bilang Kanyang sarili. So two preliminary thoughts. Number one, it is natural for God to show mercy. Diba? Kung ang Diyos ay merciful, natural sa Kanya ang pagiging maawain. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 4a, but God being rich in mercy. So, I highlighted the word being, because I want to share something about that. So, in the original, the word being means I exist or I am. Okay, so sa Greek po yun. Pag pinag-aralan nyo mabuti, yung salitang being, natatandaan nyo sa Book of John, yung mga I am sayings ni Jesus, ego, eimi. So that word being is eimi. Diba? So, God is being. No, it's not just a word that describes another word. No, this word being does not describe mercy or rich. This being describes God. That word being describes God. So, isa siguro yung katulad ng sinabi ko, no, isa sa mga sayings ni Jesus, I am sayings, yung sa John chapter 8 verse 58, sabi niya, Jesus said to them, truly, truly I say to you, before Abraham was, I am. Diba? Bago pa si Abraham, ay ako na nga. Yan ang sinabi ni Jesus. Na pag pinag-aralan po natin yung konteksto ng talata na ito, Jesus was actually referring to the fact that His existence precedes that of Abraham. Kasi sinasabi ng mga Hudyo, kay Abraham kami. Parang gano'n ang sinasabi nila sa discussion. Sabi ni Jesus, bago pa si Abraham, ako na. Diba? Kaya hindi nila matanggap na si Jesus ay ang anak ng Diyos. And there was a point, pag pinag-aralan yung Book of John, that Jesus was implicitly declaring that He is the Son of God. At yun yung purpose ni John sa kanyang pagsusulat. He is exposing through his written record na si Jesus ang anak ng Diyos at siya ang tagapagligtas ng mga makasalanan. At ito yung isa, no? Before Abraham was, I am. So, ano ibig sabihin yan? Diba? He is superior to Abraham because his being is superior to Abraham because he is God. Diba? Mas higit ang Panginoong Jesus kay Abraham sapagkat siya ay Diyos. Siya ay Diyos. Kaya ang kahulugan, His very nature explains His pre-existence. Nung sinabi niya yan, na ako'y nandun na, matandaan ninyo sa Book of Exodus, diba? Nung sinabi ni Moises, ano ang pangalan na sasabihin ko sa mga Israelita pag tinanong nila kung sino ang nagsugo sa akin, anong sabi na ni Yahweh? Sabihin mo, akong si ako nga ang nagsugo sa iyo. So, si Jesus, nung ginamit niya yung ako nga, I am, sinasabi niya implicitly that He and the Father, Yahweh, ay isa. Because He is also God, together with the Father and the Spirit. So, ang point natin dito, mga kapatid, God is not becoming, but being, because His very nature is merciful. So, hindi po siya yung not will be merciful, but He is merciful. Pag sinabi natin kasing becoming, it's something na He will be in the future.
Diba? Magiging siya ay maawain. Pero hindi yan ang sinasabi na. Sinabi ni Paul, but God being, hindi siya magiging maawain sa kanyang mga anak, kundi siya ay palaging maawain. He is merciful sa kanila. Sapagkat siya'y Diyos na maawain. Yun ang nature ng ating Father. Yun ang nature ng kanyang puso. He's never forced to be merciful. Hindi siya pipilitin ng anak niya na siya ay maawa. Diba tayo, pagka meron tayong kasalanan, no, nung maliliit pa tayo sa ating mga magulang, may mga pamaraan tayo, no, nasa sarili nating style. No? Gusto nating pitasin yung awa ng Diyos, ng awa ng Ama natin. Ano? Iba-ibang pamamaraan yan. So sometimes we tend to manipulate our parents, lalo na siguro na maliliit pa tayo, para kaawaan nila tayo pag gumagawa tayo ng mali. Lalo na yung mga nakakaramdam na sila yung paborito ng kanilang mga magulang. Pero ang Ama hindi kailangang i-manipulate. Ang Diyos Ama hindi kailangan pilitin para siya maawa sa atin sapagkat siya ay natural na maawain. Hindi niya kailangan ng mga external stimuli, yung mga nangyayari sa paligid ng kanyang mga anak para siya'y maawa. Alam mo, yung katotohanan pa lang na tayo, kanyang mga anak ay nananatili sa isang muntong makasalanan, nananatili sa isang katawan na mahina sa kasalanan, ay nagtitrigger ng pagiging maawain ng Diyos sa atin. Yung pa lang, no? Alam ng Diyos na tayo ay nasa mundong makasalanan, nahihirapan tayo sa ating mga kasalanan, naaawa siya sa atin. Natural yun sa Ama. Kaya hindi tayo nahihiya dapat na lumapit sa Ama pag tayo nakakagawa ng kasalanan. Sapagkat dapat ang alam natin, pag tayo ay lumapit sa Ama, lagi siyang handang yumakap sa atin. Handa tayong tanggapin sapagkat siya ay maawain sa atin. Implication, when God shows mercy, He's acting in a way that is true to Himself. Okay? True to Himself. That's Him. No? Yan ang ating Ama sa langit. Pangalawang preliminary thought, God's mercy is great because of His great love. Diba? Ang Diyos ay maawain sa atin sapagkat dakila ang kanyang pagmamahal. So, ang kanyang pagkaawa ay lagpas-lagpas, umaapaw, sapagkat ang kanyang pagmamahal ay ganun din, lumalagpas, umaapaw. It's great. Diba? Anong sabi sa atin sa Ephesians chapter 2, verse 4, binasa natin kanina yung first part, and look at the second part. But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us. His love is great. That's why His mercy is rich. Kita niyan? Ang pagmamahal sa atin ng Diyos ay dakila, nag-uumapaw, kaya ang kanyang awa sa atin ay mayaman. Diba? Ang ganda nung sinabi na sa atin ni Apostle Paul, dyan sa talata na yan. So note, when God shows mercy, His heart is enjoying it. Okay? So, sabi ko nga kanina, hindi natin pipilitin ang Diyos na maawa sa atin. Gusto niyang maawa sa atin. Diba? Automatic na ang Diyos ay naaawa sa kanyang mga anak. Hindi siya kailangang i-push ng kahit na anumang salita or even circumstances para siya, He's enjoying it because He loves us. Dahil mahal tayo ng ating Ama. Diba, yung mga anak natin, pagka nakikita natin sila ay gumagawa ng mali, anong nararamdaman ng magulang? No? Pagka ang kanilang anak ay gumagawa ng mali, anong unang nararamdaman? Nagagalit? Bakit nagagalit? Dahil hindi nasusunod yung gusto niya? Siguro, mas malapit tayo doon, pero ang Diyos hindi ganon. Diba? Dapat ang nararamdaman natin, katulad din ang nararamdaman ng ating Ama sa langit.
dapat ang una naaawa tayo sa ating mga anak. Diba? Same goes with the church. Diba, pag matagal na tayo sa church, nakikita natin yung mga kapatiran natin sa iglesia. Diba, nakikita natin yung kanilang weaknesses sa sin, yung kanilang imperfection. So, ano dapat nararamdaman natin whenever we see their sins? Nagagalit tayo? Hindi. Katulad ng ating Ama sa Langit, naaawa tayo. Kung paano tayo kinakaawaan ng Diyos sa langit sa ating mga kasalanan, dapat tayo naaawa din sa isa't isa kapag tayo nakakagawa ng pagkakamali. Maganda yung sinabi ni Micah, Prophet Micah, sa chapter 7, verse 18, from the NIV. Sabi niya, "Who is a God like you, who pardons sin and forgives the transgression of the remnant of his inheritance? You do not stay angry forever, but delight to show mercy." Sa ibang translation, chesed ang ginamit, loving kindness. So, sometimes they interchange yung chesed of God and His mercy. But He delights. The point is, God delights. He never stays angry forever with our sins. Kasi natural sa Kanya yung maawa. Diba? Pagka tayo naaawa, malambot ang Kanyang puso. Kahit na tayo gumagawa ng masama sa harapan niya. Ganun niya tayo kamahal. Nagbago ang lahat nung tayo'y naging mananampalataya ni Jesus. Nakita niyo po yan? Ang isang hindi mananampalataya, pag nakikita ng Diyos ang kanyang kasalanan, siya'y namumuhi. Diba? Siya'y nagagalit, siya'y handang magparusa sa kanila. Kaya ang hindi Christian, kung ikaw hindi Christian, nakikinig ka ngayon, diba? Ikaw ay nakabitin sa bangin ng panganib. Kailan mahuhulog ang isang hindi mananampalataya sa kaparusahan? Kamatayan niya. Pag namatay ang hindi mananampalataya, mahuhulog siya sa kanyang walang hanggang kaparusahan. Pero ang Diyos Ama sa kanyang mga anak, iba. Diba? Na bago dahil sa ating kaugnayan sa kanyang anak na si Jesus. Diba? Sino ang Diyos na sa atin ay nagpapatawad sa mga kasalanan? Diba? At siya hindi nananatiling galit sa atin, but He delights. His heart is always happy, showing mercy. That's God, our Father. Diba? Another example for us to follow. Diba, mga Christians? Church? That's another example for us to follow. Dapat manaig sa atin at sa isa't isa ang awa. Pag nakita natin kapatid natin, nagpapatuloy siya sa kanyang kasalanan, maaawa tayo, and then we pray for them. And then pagka nakikita mo siya talaga'y malinaw na lumalabag sa salita ng Diyos at ikaw ay saksi, then what's your next step? Hindi ka matatapos at mananalangin ka lang para sa Kanya. Diba? Yan ay 50% lang ng iyong pagmamahal sa Kanya. So ano dapat na susunod na step? Sabihin mo sa Kanya na mali ang Kanyang ginagawa. Inform the brother or sister na siya ay nagkakasala. Bakit natin kailangan gawin yon? Para bumalik siya sa Diyos at humingi ng awa at kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Diba? So, I would like to share with you an analogy. I know, of course, alam naman natin ito. No? An earthly father's love swells within him when he sees his child suffer through, or though he deserves to suffer. Alam mo yun, hindi ko alam, no? Kung meron sa atin na ganito ang karanasan bilang ama o ina, na ang isang anak ay, ang totoo, nagdudusa siya dahil dapat niya talagang pagdusahan yung kanyang kasalanan dahil guilty siya. Diba? Talagang mali siya. Pero hindi mo pa rin maaalis ang puso ng magulang, ang puso ng ama, ang puso ng ina. Kahit na siya'y kriminal, maaawa ka pa rin sa anak mo.
Now, multiply this into infinity, and that's our Father. Heavenly Father. Ang ating kasalanan, ang ating kasamaan, pinapatawad tayo ng Ama dahil naaawa siya sa atin. Ayaw niya na tayo ay magpatuloy sa kasamaan. Maganda yung sinabi ng isang Puritan, si Thomas Goodwin sa kanyang Works Volume 2. Share ko sa inyo kanyang binanggit tungkol dyan. Sabi ni Goodwin, he is possessed with love, the Father, possessed with love to his children that he will hear nothing contrary. Yea, his love is so strong that if there be any accusation that's against the child of God, if at any time sin or devil come to accuse, it moves God to bless. His love is so violent, it is so set, that it takes occasion to bless so much more. So what's the point? When the devil comes, or when some other people come to accuse us of our sins, totoo yung kanilang accusation. Diba? The devil will not accuse us of something that we didn't do. Diba? Hindi naman all-knowing ang si Satan and his demons, pero alam nila yung lahat ng ating ginagawa. So by merely observing us every day, alam na nila kung ano yung tumatakbo sa isip natin, bagamat di nila nababasa yung isip natin. So they can accuse us, di ba? Banggit ko rin yan sa ating ilan sa mga preachings natin that Satan will come to us and bobombahin niya yung ating mga isipan ng mga kasinungalingan, sometimes katotohanan ng ating mga kasalanan para mag-guilty tayo, para ma-depress tayo, para sumuko tayo. Pero sabi diyan, God will not hear anything contrary. Instead, He will love us more. Ganun siya bilang ama No? Regardless kung ano yung accusation, regardless kung ano man yung ating ginawang kasalanan, God will not stop loving us. And He will continue loving us until the end. Ganon ang kanyang puso para sa kanyang mga anak. So anong point? As God's love rises, His mercy overflows. Pagka ang pagmamahal ng Diyos, di ba, ay dakila, aapaw lalo ang kanyang awa sa atin. Di ba, ang gandang encouragement nito. Matinding encouragement ito sa atin, fellow Christians. Sa ating struggles sa mundo na ito, sa kasalanan, di ba, at sa lahat na. We can always run to our Father and be embraced. At bubulungan tayo ng Diyos, sasabihin niya sa atin, mahal niya tayo at naaawa siya sa atin. At naiintindihan niya tayo. Okay? So let's talk about rich in mercy. God is rich in mercy. Yan ang sinabi ni Apostle Paul, di ba, sa Ephesians chapter 2. Note, nowhere else in the Bible is God described as rich in anything other than mercy. Pag pinag-usapan yung love, great. Di ba? Great ang pag-ibig, dakila ang pag-ibig ng Diyos. Pero pag pinag-uusapan yung mayaman, ang Diyos, laging ang kadugtong sa kanyang awa. He is rich in His mercy. Now, pinag-aralan natin last time, Jeremiah 31, verse 20, natatandaan niyo yun? Diba? In the Old Testament, the prophet Jeremiah doubled up the word mercy to show that God is overflowing with mercy. Diba? Ito yung suggestion ko na literal translation ng Jeremiah 31 verse 20c. Di ba? Sabi niya, having mercy, I will have mercy on him, declares the Lord. So, yung kanyang awa ay papatungan niya pa ng maraming awa at maraming awa. So, ganun siya. He multiplies mercy. Di ba? Ang Diyos, maraming awa. Walang katapusan ng awa sa atin na kanyang mga anak. Now, in the New Testament, this is how
the prophet Jeremiah, and of course many other prophets in the Old Testament described the mercy of God, the richness of God's mercy. In the New Testament, the Apostle Paul used the word rich to describe God's mercy. Di ba? Binasa na natin kanina. But God being rich in mercy, siya'y mayaman sa kanyang awa. Walang katapusan. Hindi masusukat ang kanyang awa. We cannot even describe it in words. We can only use superlatives para i-describe kung gaano katindi ang awa ng Diyos. But we cannot describe it more than the superlatives. Siguro ang suggestion ko na lang sa atin, huwag na natin piliting i-define. Hilingin natin sa Diyos na maranasan natin lagi yung awa, mayamang awa niya sa atin. Two things, patungkol dito sa rich in mercy. Number one, our need for God's rich mercy. So, kailangan natin ang mayamang awa ng Diyos. So, pinag-usapan natin dito bilang mga mananampalataya ni Jesus. Okay? So, hindi lang po kailangan ng mga hindi mananampalataya ni Jesus ang awa ng Diyos. Tayo din, kahit tayo mananampalataya na. Kung nasusundan niyo po yung ating mga preliminary thoughts, kailangan din natin ang awa ng Diyos. Yung Ephesians chapter 2, may context yan. Di ba? Jesus Christ was sent not to simply improve our lives, but to give us life. Diba, yun ang teaching ng iba na si Jesus, parang si Jesus sa isang genie, parang si Jesus sa isang super counselor, Lumapit kayo sa Kanya and He will help you be a better person, to improve your life. Yan ang appeal lagi, ng psychological preachers, o yung psychological gospel, sa mundo na ito. Lumapit kayo kay Jesus, magiging mas mainam na tao kayo kaysa ngayon. Therapeutic. Therapeutic yung term ng marami sa West, when it comes to preaching ng gospel. Therapeutic. Kung ano yung kailangan ng mga tao, bibigay para maibsan ang kanilang mga problema sa buhay. But God, the Lord Jesus Christ, was sent by the Father to give us life. So, ano ibig sabihin nun? Hindi not just to simply make us better persons, diba? But to give us life. Buhayin tayo. Bakit? Patay tayo sa kasalanan Diba? Anong sabi dito sa Ephesians chapter 2? Verses 1 to 3. Malinaw. And you, matandaan natin, Ephesians chapter 2 was written to the believers, diba? Na member ng Ephesian Church. Pero tingnan nyo, dinidescribe ni Apostle Paul sa kanila yung dati nilang kalagayan bago sila naging mananampalataya ni Jesus. And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked. Kaya puro past tense. Ito kayo dati. Diba? Nung kayo ay hindi pa mananampalataya. Following the course of this world. Following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. And then pag binasa mo yung verse 4, 5, 6, 7, and 8, makikita mo doon, but God, because of His great love, dahil ang kanyang awa ay nag-uumapaw, anong ginawa niya? Binuhay niya tayo mula sa pagiging patay. So, dapat lalo natin nakikita yung yaman ng awa ng Diyos. Diba? Pag lagi nating pinapaalalahanan, sino ba tayo bago tayo naging Christian? Yun ang point ni Paul kung bakit ni-record niya yan. Tandaan niyo dati, ganito kayo. Pero ngayon, ganito na kayo.
dahil ang Diyos naawa sa inyo. Kailangan natin diba? Para tayo mabuhay. Kung hindi kaawaan ng Diyos ang isang makasalanan na wala kay Jesus, magpapatuloy siya sa kanyang kasamaan at siya'y mapapahamak magpasawalang hanggan. Kaya purihin natin ang Diyos kung tayo ay Christian, dahil naawa ang Diyos sa atin, hinango niya tayo sa tiyak na kapahamakan na walang hanggan, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan, dinala niya tayo sa kaharian ng liwanag, sa kaharian ng kanyang mahal na anak na si Jesus. So note, our nature of sin is so comprehensive, so radical, that we do not just slip into sin, but we live out our sins. Diba? Hindi lang tayo nadadapa, kaya tayo nagkakasala. Hindi lang tayo nakakalingat, kaya tayo nakakapagsalita ng hindi tama, nakakapag-isip ng hindi tama, nakakaramdam ng hindi maayos. We live out the sins within us. Totoong ginawaan tayo ng Diyos bilang kanyang mga anak. Niligtas tayo ng Diyos sa tiyak na kapahamakan. Pero hindi niya pala inaalis sa mundo na makasalanan at sa katawan na mahina sa kasalanan. Kaya tayo nagpapatuloy sa ating kasalanan. Gumagawa tayo ng kasalanan dahil nananatili yung likas ng pagiging makasalanan sa atin. Kung papaano ang tubig ay kailangan ng isda para mabuhay, ganon din naman ang ating pong pananatili sa katawan na ito. Hindi magiging legal ang ating pananatili sa katawan na ito na walang kasalanan. Kasama yung pagiging makasalanan na sa ating pagiging tao sa mundo na ito. So hindi natin dapat pangatwiranan yung ating kasalanan. Diba? Hindi natin dapat i-explain away. Kasi mahina ako talaga psychologically, mahina ako talaga emotionally, mahina ako talaga sa temptation na ito. O mahina ako sa temptation. Huwag natin pangatwiranan yung ating pagiging makasalanan. Aminin natin. Kasi doon nagsisimula ang ating paglapit sa Diyos, sa ating Ama, at paghingi sa Kanya ng awa. Maganda yung sinabi ni Ortland doon sa kanyang book. Sabi niya, sin was not something we lapsed into. It defined our moment-by-moment existence at the level of deed, word, thought, and yes, even desire. We not only lived in sin, we enjoyed living in sin. We wanted to live in sin. Ito yung ating nature na makasalanang nananatili sa ating katawan. Diba? There is a struggle within us. At yung struggle na yon ng kasalanan, ng sistema ng mundong ito, always wanted us to what? Live and enjoy sin. Pero ang Diyos, alam niya yon. Pero ang ginaganti ng Diyos sa atin, more love, more mercy, more understanding. Diba? Purihin ng Diyos, meron tayong Ama sa langit na ganito. Diba? So, anong point natin dyan? Every sinner denies their need of God's mercy. Alam mo, minsan kahit tayo mga Christian, dumarating din tayo sa point na yun Siguro hindi natin naaminin yan openly. Pero dumarating tayo sa point na yun na hindi natin minsan pipilitin kong ayusin ito sa sarili kong paraan. Pipilitin kong ayusin ito sa aking sariling diskarte. Minsan lumalapit na lang tayo sa Ama pagka na-try na natin ang lahat ng ating diskarte and we failed in all of them. Nakita mo yun? Ganun talaga Kahit Christian na, meron pa rin tayong ganong kalikasan yung kasamaan ng ating puso. Gusto pa rin nating itry
sa sarili natin. No? Minsan huli na ang Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, unahin natin ng Diyos at ang kanyang kaharian. Di ba? Unahin, wag huli. Madalas tayo huli. Every sinner, so that includes us as Christians, we desire or we deny that we need God's mercy. Pero alam mo, may turning point, di ba? May turning point yan eh. Ang turning point, only at conversion that we start to beg for God's mercy. Naintindihan natin kung ano yung ibig sabihin ng maawa ang Diyos sa atin at the point of conversion. Kaya, huwag tayong magtataka kung bakit ang tagal-tagal na nating sinesharean yung ating friend, yung ating anak, yung ating magulang, yung ating mga kapatid, yung ating mga pamangkin ng gospel, pero ayaw pa rin nilang manampalataya kay Jesus. Bakit? God needs to do something first. Kailangan merong unahing gawin ng Diyos. Buhayin sila. Nangyayari yun pag ang isang Christian ay na-convert. Diba? Na siya ay makikita niya, kailangan ko ng... Makikita niya una sa sarili niya, makasalanan siya. Pagkatapos, automatic after that, makikita niya, ang Diyos lang ang pwedeng magbigay sa kanya ng solusyon. Ang Diyos lang ang pwedeng maawa sa kanya ng totoo. At iligtas siya. Di ba ganyan nangyari doon sa tax collector sa Luke 18? Di ba? Verse 13. But the tax collector, natandaan niyo yun, Pariseo, tapos tax collector. Yung tax collector nandun para mag-pray sa temple. Yung Pharisee nandun para makipagpaligsahan sa tax collector. It's the Pharisee versus the tax collector. Yun ang point of view ng Pharisee. Pero ang point of view ng tax collector, it is God against him because of his sins. It's God between him and God. Siya at ang Diyos. Wala siya nakikitang iba. Hindi niya nakikita yung Pariseo, hindi niya nakikita yung ibang tao sa loob ng templo. Nakikita niya lang yung sarili niya sa harap ng Diyos. At anong sabi niya? Standing nga siya makalapit, standing far off, would not even lift up his eyes to heaven. But he kept on beating his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. Nare-realize lang ng isang tao na kailangan niya ng awa. Kaya nga sabi ni Luke, ito yung, sa dalawa, ito yung lumabas na justified. Ibig sabihin, between the Pharisee and the tax collector, yung tax collector yung na born again. Yung Pharisee na natili sa kanyang kasamaan at kasalanan. Pero ang point dyan, nakita mo, pag ang isang tao na born again, makikita niya, makasalanan siya. At anong kailangan niya? Mercy of God. Have mercy on me. Save me. Okay, hindi mo didiktahan ng isang makasalanan kung anong dapat niyang sabihin sa kanyang panalangin para siya ay iligtas ng Diyos. Ang isang makasalanang binuhay mula sa kanyang pagiging patay, alam niya kung anong sasabihin niya. Alam niya kung kanino siya pupunta. Sa Diyos. Kakausapin niya ang Diyos at sasabihin niya, maawa sa kanya, iligtas siya. So, kung meron pang hindi Christian na nanonood, sana makita mong makasalanan ka. At ang Diyos lang ang pwedeng magligtas sa iyo. Second point, God's solution of rich mercy. So meron tayong pangangailangan ng mayamang awa ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Nagbigay siya ng solusyon. Na ganun siya talaga yaman. Ang kanyang puso kalaki para sa atin. No? Meron siyang binigay na solution. Note, however, that we experience the richness of God's mercy at conversion, but we see its fullness in the incarnation. Ang totoo, hindi pwedeng maging true yung isa without the other, di ba? We can only see the fullness of the mercy of God in the incarnation of Jesus Christ pag naging Christian tayo. Pag hindi tayo naging Christian, di ba, ang tingin ng hindi Christian na mga tao sa gospel, kalokohan. Di ba?
kasinungalingan. Mga baliw lang ang naniniwala dyan. Pero para sa atin, ang mga totoong binuhay ng Diyos at conversion, nakikita natin ang kabuuan ng pagiging maawain ng Diyos, hindi sa Kanyang sinabi, hindi sa Kanyang ginawa, kundi sa Kanyang anak. Diba? Ang Kanyang anak, ang sukdulan ng pagkaintindi natin kung anong ibig sabihin ng maawain ng Diyos. Sa Lumang Tipan, nakikita ng mga Israelita ang awa ng Diyos. Sa papaanong paraan? Pag sila'y gumagawa ng kasalanan, sila'y pinarurusahan. Pag sila'y nagsisi, nagpapadala ng human savior. Diba? Nililigtas sa pamamagitan ng kanyang human king. Diba? Nagpapaalala sa pamamagitan ng kanyang human prophets. Pero pagdating sa bagong tipanan, anong ginawa ng Diyos para patunayan ang kanyang awa sa kanyang mga anak? Pinadala niya ang kanyang anak. Si Jesus. Si Jesus. Ang sabi sa atin ni Paul through Titus, "For the grace of God has appeared." Ang biyaya ng Diyos, ang totoong ibig sabihin ng pagiging maawain ng Diyos, nagkatawang tao at nagligtas siya ng marami. Yan ay ang ating Panginoong Yesus. Tama yung sinabi ng isang Puritan na si Richard Sibbes, di ba? Christ is nothing but pure grace clothed with our nature. Ang Panginoong Jesucristo ay ang biyaya, ang awa ng Diyos na nagkatawang tao. Di ba? Yan ang sinasabi ko madalas. Anong implication nito para sa atin? Jesus shows us how God's richness in mercy actually looks and speaks. Diba? So, ang awa ng Diyos at ang kanyang pagiging mayaman sa kanyang pagiging maawain, naririnig natin, nakikita natin sa pamamagitan ni Jesus, na ating Panginoon. Paano natin makikita si Jesus? Of course, by reading the Bible. It's all there. Si Jesus ba ay makikita lang natin sa Matthew, Mark, Luke, and John? Yun lang ang record patungkol sa life and ministry of the Lord Jesus, di ba? Hindi. We can see Jesus actually in the entire Bible. In the entire New Testament, entire Old Testament. Paano yun? Sa New Testament na lang. Dapat we can see Christ through His church. Di ba? Because Christ has a body. Ang Panginoong Jesucristo ay may katawan. At yun ay ang kanyang iglesia. Nasaan ba ang bibig na nagsasalita? Di ba bahagi ng katawan? Nasaan ang kamay at paa na gumagawa at kumikilos? Di ba bahagi ng katawan? So, dapat ang mundo, nakikita nila ang awa ng Diyos sa pamagitan ni Jesus through His church. Diba? Meron isang Puritan perspective, no, na maganda rin patungkol sa solusyon ng Diyos ng biyaya o ng awa dahil sa kanyang pagmamahal. Yung term ng isang Puritan, sabi niya, the invincible love of God. So ganito daw katindi yung solusyon na binigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. So Jesus is the proof of the invincibleness of God's love for us. Si Thomas Goodwin ang nag-coin yan No? Sabi niya, because the love of God is invincible, it overcomes all difficulties. Siguro hindi natin naririnig lagi yan, The love of God is invincible. Ang isa sa mga verses na nagpapakita sa atin yan is Ephesians chapter 2 verse 6. Ang sabi diyan, and raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. O paano naging invincible proof ito ng love of God, the mercy of God, na solution niya sa ating need of love and mercy. Alam niyo,
Si Jesus ngayon ay wala sa mundo, siya ay nasa langit, di ba? Ang kanyang pagpanik sa langit, ang sukdulan ng patunay na hindi matatapos ang awa at pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung gusto ng sino man na patunayan na natatapos at napuputol ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak, kailangang ibaba niya ulit si Jesus mula sa langit, patayin muli, at huwag hayaang muling mabuhay. That is impossible, of course. Exactly the point. Imposible, hindi mangyayari na mapuputol ang pag-ibig at awa ng Diyos sa kanyang mga anak, because Jesus is right there in heaven, and He will remain there in heaven until His final return. Point. God's rich mercy cannot end because what Jesus accomplished could not be undone. Ito yung solusyon ng Diyos ng mayamang awa sa atin. Kaya ang awa ng Diyos hindi matapos-tapos. Ito'y parang bukal na hindi humihinto. Kapagkat ang source ng kanyang awa at pagmamahal sa atin nandun sa langit, kasama niya. Every time the Father looks at His Son, He will remember the church. Yung totoong iglesia, hindi lang SGCC or whatever church, pag nakikita ng Ama ang kanyang anak together with Him in heaven right now, nakikita niya, naaalala niya ang kanyang mga tinubos, naaalala niya ang kanyang mga anak. At hindi matatapos ang kanyang, di ba sabi nga ni Apostle Paul, Jesus is our advocate. Di ba? Every time accusations come, di ba? The Father will only have to look at His Son at makikita niya, di ba? Ang kanyang pag-ibig at awa ang laging response patungkol sa atin. In conclusion, those who squander God's mercy, He pours out more mercy. God is not tight-fisted with mercy, but open-handed, not frugal, but lavish, not poor, but rich. Hindi madamot ang ating Ama sa kanyang pagkaawa. Siya'y mayaman sa pagkaawa, at ang sino man na gusto maranasan ang awa ng Diyos, malayang pupunta sa Kanya, makakapunta sa Kanya, at makakaranas nito. Ginamit natin dyan ang those who squander God's mercy, because every time we commit sin, di ba, we always ask for God's mercy. Anong response ng Diyos? He will pour out more and more and more mercy for us. Purihin natin ang Diyos sapagkat ito ang kanyang puso na maawain sa atin. Okay, so dito na lamang muna natin tatapusin yung ating Sunday School. Kung meron po kayong katanungan, you can always send your questions to me directly. And then if there will be questions, of course, minsan sinasama na po natin yung sa mga lessons na isasama natin yung mga tanong na yon, diba? Or kung kailangan natin silang sagutin in particular, so we do that also. Okay, so manatili lamang po yung mga nakaantabay sa kanilang mga tahanan for a short while, ilang minuto lang, and then babalik po tayo agad para po sa ating morning worship. Okay, maraming salamat po sa inyo. Happy Lord's Day.